have information from them that in fact, yung Philippine passports ni na Guo Huaping o Alice Leal Guo kasama na ni na Sheila Leal Guo, Wesley Leal Guo at Catherine Cassandra Leong ay in fact ni-report na nila sa Philippine Center for Transnational Crime, Interpol, para sa appropriate action nila. So itinaas na rin po hanggang sa level ng Interpol. Ma'am, una muna dito sa nangyari na paglabas ng bansa ni Alice Guo, immediately ang Malacanang iniutos na ni Executive Secretary yung pagkansela ng pasaporte nitong si Alice Guo. So, any comment on that? Kasi ang inutusan ho DFA at the Department of Justice to cancel the passport of Alice Guo. Wini-welcome ko po talaga yung pag-uutos ng ES on behalf sa Presidente, sa DFA, na kanselahin na nga ang pasaporte ni Guo Huaping o Mayor Alice Guo. At sana masunod yung utos na iyan sa lalong madaling panahon. Hindi naman po nagpapahuli ang DFA and I have information from them that in fact, yung Philippine passports ni na Guo Huaping o Alice Leal Guo kasama na ni na Sheila Leal Guo, Wesley Leal Guo at Catherine Cassandra Leong ay in fact ni-report na nila sa Philippine Center for Transnational Crime, Interpol, para sa appropriate action nila. So itinaas na rin po hanggang sa level ng Interpol. At the same time, ang DFA ay kaagad sumulat sa BI at saka sa NBI noong pang June 26 nitong taon at muli noong July 9 nakaraang buwan para i-establish na minis-declare ni Mayor Alice Guo ang kanyang identity at citizenship sa kanyang passport applications at kasunod din po ng mga pagdinig ng aming komite at ni-request na i-cross-match yung biometric records ni Mayor Alice Guo na nahahanap sa database ng DFA vis-a-vis yung records nung kanilang mga database ng BI, database ng NBI, upang magamit ito ng DFA bilang ebidensya para i-establish yung fraudulent identity. And last but not the least, kaugnay niyang very welcome na utos ng Office of the ES sa DFA, ang DFA OCA, yung isang opisina nila, Office of Consular Affairs, ay gumawa ng isang precautionary measure na isama sina Mayor Alice Guo at kanyang pamilya sa passports watchlist database. Anong epekto ng pagsama ng kanilang mga passports sa database na ito? Ito'y upang mapigilan yung pag-issue ng bagong passport kay Mayor Alice Guo o Guo Huaping at sa kanyang mga family members. So muli, wini-welcome ko talaga yung aksyon ng Office of the ES at wini-welcome din at ina-appreciate itong mga dati na at kasalukuyang aksyon ng DFA. So ma'am, may hirapan na si Alice Guo at ang kanyang pamilya dun sa kanilang paglipat-lipat. Considering na itinaas na nga sa Interpol, tapos inilagay na yung sa passport database ng DFA. So ano yung implication pa noon? At least ang implication yan ay hindi lang mahihirapan kundi totally mapipigilan na magamit pa yung Philippine passports nila. Pati ni Guo Huaping, lalo na't hindi naman siya Filipino citizen at walang K, humawak at gumamit ng Philippine passport, hindi na nila magagamit ito upang maglabas-masok. Hindi lang pala dito sa Pilipinas, pero sa iba pang mga bansa dito sa ASEAN region. Pero may Chinese passport si Alice Guo. Pwede niyo yung gamitin pagpunta ng iba pang bansa sa atin? Chine-check pa po namin kung valid pa yung Chinese passport ni Guo Huaping. Pero kahit ito ay valid pa at may mga impormasyon na paso na ito, expired na ito, so lalong mahihirapang kumilos at dahil ngayon pa lamang ay tumatanggap na ng mga helpful information mula sa kanilang counterparts ang iba't ibang Philippine law enforcement authorities, dapat sa ganyang paraan din sisikip ang espasyo na patuloy na lamang at habang panahong makatakas si Guo Huaping sa Senate warrant of arrest at sa iba pang instruments na in-issue o maaari pang i-issue ng mga Philippine authorities. Ma'am, aside dun sa pagkansela ng pasaporte, sinabi ni Presidente Bongbong Marcos, heads will roll.
Any comment on that, ma'am? Well, that's to be expected. Dapat lang marinig natin yan sa Chief Executive kung may mga executive agencies na nagpabaya o worse, kung kasabwat dito sa pagpapatakas o pagtakas kay Mayor Alice Guo o Guo Huaping. Dapat lang may managot. That's the principle of transparency and accountability. So ma'am, yung ipapatawag niyong hearing, makatutulong yan para ma-identify sino yung mga government officials or personnel na dapat na masibak sa trabaho? Yes, yan po ang pinaka iimbestigahan at aalamin ng committee hearing na bunga ng pag-raise ko ng question of privilege at yung manifestation kong iyon ay ni-refer sa Senate Committee on Justice and Human Rights. So nakasulat na ang chair nito na si Minority Leader Coco Pimentel sa Majority Leader na siya ay magbubuo ng isang subcommittee ng Committee on Justice na ako po yung i-assign niya na manguna dyan para imbestigahan lahat ng mga issue, lalong-lalo na yung tanong na iyan, paano at bakit at sino ang mga kasabwat o pabaya sa pagtakas ni Alice Guo. Ma'am, kailan yung hearing at sino yung mga ipapatawag po ninyo? Magkakaroon na po ng hearing sa susunod na linggo, araw ng umaga ng Martes, August 27. So Martes, August 27 sa umaga, at kinukumpleto na namin ngayon yung mga resource persons, lahat ng naging laman ng mga balita these past couple of days upang mag-shed ng light mula sa panig ng mga abogado at iba pang named persons dito sa pagtakas ni Guo Huaping sa Pilipinas. Yung kanyang abogado, ma'am, sinasabi pa rin, naniniwala sila na nandito pa rin sa Pilipinas si Alice Guo dahil yung nagnotaryo, sinabi niya, kita niya, kailan ba yun? August 14? Oo, nakita daw niya sakay ng isang sasakyan, hindi daw bumaba ng sasakyan. So, ano po ba ito? Sabi nila naniniwala sila na nandito pa si Guo Huaping. Unfortunately, sa kasong ito na ang dami ng controverting pieces of evidence o information man lamang, hindi lamang mula sa mga otoridad dito sa Pilipinas, pero sa mga counterparts ng ating mga otoridad o mga resource persons mula sa ibang bansa. Unfortunately, ang belief na iyan ay kailangang patunayan ng physical presence ni Guo Huaping. Sabi naman ng isang abogado, nakita niya si Guo Huaping sa kanyang sasakyan. Again, tatanungin na lang siguro namin dun sa abogadong iyon, paano niya mapapatunayan na yun talaga si Guo Huaping. And kung totoo man, no, na labas-masok siya dito, nakatakas siya noon, pero pabalik-balik pa rin dito, all the more, maitatanong, paano nangyayari yun? Isang tao na wanted ng Senate on the strength of our warrant of arrest, makakaalis lamang at makakabalik kung kailan niya gusto. Hindi yan acceptable dito sa atin at mukhang naging concern na rin ng mga authorities at ibang concerned parties sa ibang mga bansa sa ating rehiyon. Ma'am, do you think wala talagang alam yung abogado na kung lumabas na ng bansa nga si Alice Guo? Or pinagtatakpan lang siya? Mataas ang tiwala ko sa mga abogado, kaya itatanong namin sa kanila ano ba talaga ang totoong alam nila. Before Macon, ma'am, ang Pangulo, dahil di ba parang nagdulot na ito ng kahihiyan internationally na ang isang wanted na tao ay nakalabas ng Pilipinas. So dapat talaga na may ipakita lang yung Malacanang na aksyon na gagawin, yung may dapat panagutin talaga ang Malacanang dito. Meron talagang, I think, hinihintay na aksyon mula sa Malacanang para managot o papanagutin yung mga kasabwat at o nagpabaya dito. Dahil reputasyon ng Pilipinas ang nakataya dito. Ang dami na pong nailabas na issue kaugnay ng Pogo at krimen nito ng Senate Committee on Women sa 4 na taong investigasyon namin mula Pogo-related prostitution hanggang illegal recruitment and detention, yung mahabang panahon ng pagbunyag tungkol sa pastilla scam sa ating Bureau of Immigration, at ngayon, itong human trafficking, cyber scamming, money laundering, unsettled issue ng espionage, pagkasangkapan ng ating mismong citizenship at mga identification documents.
Ano pa bang hinihintay natin para sabihin, enough is enough? Sobra ng pinahihiya ang Pilipinas sa ating mga sarili bilang mamamayan at ngayon pati sa ibang mga bansa. I think kahit si Presidente ay hindi na niya pwedeng tiisin ang ganitong sitwasyon. Kasi dagdag kahiyan, ma'am, kung walang mananagot dito. At least sinabi na nila na heads will roll, so let's see. Dapat talaga, ang dapat managot ay managot. Okay, Macon, Amor, and then Marlon, and then Vec. Ma'am, aside from the Senate conducting an investigation to determine liability, so may efforts ba to help the concerned government agencies para ibalik siya rito sa Philippines? Actually po, at nabanggit ko rin ito sa question of privilege ko noong Lunes, ang attitude ko kasi ay ang aming mga investigasyon ay in aid of legislation at talagang policy-centered, policy-based. So, lalo na nung binan ni Presidente, totally ang mga POGO, pina-wind down sila hanggang December 31. Dapat magkakaroon ng just transition para sa mga Pilipinong empleyado o kaya't naghanap buhay sa mga POGO. Nagsimulang mamuo yung pakiramdam ko na okay, our task is winding down here also. Nag-e-end ito as far as POGOs are concerned. And panahon na para ang law enforcement talaga ang mag-take ng reins dito. Ang problema, kung ang law enforcement pa ba ay kailangang investigahan? Kasi ang tanong ay, did they drop the ball? May mga kasabwat nga ba dito? So, kaya ngayon, yung expectation ay sa mga law enforcement agencies natin, lalo na't kung nakatatanggap na sila ng impormasyon o magbubuo sila ng active coordination sa mga counterparts nila sa ibang mga bansa, basta't yung initial objective stands, kailangan mapaharap si Guo Huaping dito sa Senate Committee at sa anumang korte na habang nahihinog yung mga kasong inihahain laban sa kanila, ay maaring mamuo kung may magkaroon ng warrant para sa kanya mula din sa ating mga korte. Do you personally, do you believe na there was a concerted effort for the escape of Guo? Hindi ko pa alam kung may concerted effort at ganong kalawak ito posible. Yan ang magiging investigasyon namin ng Senate Committee on Justice Subcommittee sa Martes. Pero klaro tingin ko na imposibleng nakaalis siya, nakatakas siya, na walang ni isang tumulong sa kanya na dapat sa halip ay pinigilan yung pag-alis niya. Or at the very least, dahil nasa ILBO na siya noon, Immigration Lookout Bulletin Order, na nag-inform sa ating mga law enforcement authorities na siya ay paalis. Kasi bakit walang official record ng kanyang pag-alis? Buti pa ang Malaysia, may record na siya ay dumating doon. Pero ang tanong natin, paano siya nakaalis dito? Kaso nabawasan ko na ito. Sabi ka na iba. Okay, Amor. Hi ma'am, good morning po. Yan. Ma'am, clarify lang po on dun sa sinabi po nyo na itinaas na po sa level ng Interpol. Ano po yung naging process nun and ano po yung hinihintay nating action from the Interpol? Okay. So, batay sa information ko mula sa DFA, the Philippine passports of the aforementioned individuals, sina Guo Huaping, ang mga kapatid niyang sina Sheila at Wesley Leal Guo, at si Catherine Cassandra Leong, the Philippine passports of the aforementioned individuals have also been reported to the Philippine Center for Transnational Crime, Interpol, for their appropriate action. Ibig sabihin, dahil officially ni-notify na ng DFA ang Interpol and particularly yung Philippine component nila na Philippine Center for Transnational Crime,
ay pwede nang i-determine ng Interpol ano yung mga appropriate actions that they can take. At pumasok na rin ito sa atensyon nila bilang kaugnay ng issue ng transnational crime. So malinaw na ito ang pagkatao ni Guo Huaping at yung tatlo pa ay of interest sa kanila sa Interpol dahil kasabwat sila o iniimbestiga sila at subject yung isa sa kanila ng warrant of arrest ng Senate in relation to transnational crimes in relation to POGOs in the Philippines. So ma'am, tama po ba it's either blue or red notice? Yun po yung iniintay natin? That those are possible issuances of the Interpol. Nababanggit din iyon kaugnay halimbawa ng sitwasyon ni Apollo Kibuloy na kapag naisama siya sa red list ng Interpol, hindi lamang ang Philippine law enforcement authorities, hindi lamang posible ang law enforcement authorities ng US kung mahinog yung apat na kaso laban sa kanya sa US, pero ang mas marami pang law enforcement authorities ng iba't ibang mga bansa na lumalahok sa Interpol. So can we say naliliit na yung mundo na gagalawan ni Alice Guo at ng pamilya niya? Nagsisimula ng lumiit talaga ang ginagalawan ni Guo Huaping at ng pamilya niya dahil hindi lamang Philippine government pero Interpol, ang isang international agency, ay may official na pagpapansin na sa kanila. Sorry ma'am, do we know kung kailan po na-report sa Interpol? I can get back to you on that kung kailan ni-report dito sa Interpol yung tungkol sa Philippine passports nitong mga ito. Pero pinigay sa akin yung information na yan pursuant din sa directive ng ES dated 20th August. Pero alamin ko po, posibleng mas maaga pa nilang ni-notify ang Interpol. Okay, Marlon. And then Vec. Ma'am, dito sa pagtakas ni Alice Guo, should this warrant the resignation of the BI commissioner or yung mga hierarchy ng BI? Pwede naming itanong yan at i-consider kapag tapos yung hearing nung Senate Committee on Justice Subcommittee. Klaro naman yung mga ahensya na iimbitahin namin at tatanungin sa hearing na iyon at kasama na po yung Bureau of Immigration. How do you compare this dun sa Pastillas incident, yung scam na nangyari? Well, magkakaugnay yung dalawang insidenteng ito dahil nasa 4 na taong trajectory ng pag-imbestiga ng Senate Committee on Women laban sa mga POGOs. And maalala nyo, we spent many months, about a year, sa pag-imbestiga lamang dyan sa Pastillas scam. At nung lumitaw naman itong ugly head ng human trafficking, ulit kaugnay ng mga POGO, hindi kakaunti ang nagtanong, nabuwag na ba talaga yung sistema na ginamit para sa Pastillas scam noon? Naputol na ba talaga yung revenue stream na iyon? Or nagmorph lang siya para manatiling bahagi nitong iniimbestiga ngayong mga human trafficking at iba pa sa mga POGO hubs na ito, kaugnay ng mga personalidad tulad ni Guo Huaping. So, ito ay aalamin din po namin sa pagdinig, pero sentro muna dito sa pagtakas niya sa Pilipinas. Sen, hindi ba mas malalato kasi alam naman nila obviously na napakalaking storya nito, ang dami naghahanap kay Alice Guo, and then mayroon silang tapang nila para paalisin ng bansa si Alice. Mukhang matapang talaga, first of all, si Guo Huaping at yung mga kasama niya. Ang lakas ng loob, lumabas dito, pumunta sa ganito't ganyang bansa, reportedly, at least yung isa bumalik daw dito, ayon daw sa kanyang abogado. So, hindi mahihina ang mga loob. At kung ganon, kung mayroong mga kasabwat sila sa loob ng anumang Philippine government agency natin, malakas din ang loob. So, kailangan ipakita na no one is above the law. Nino man sa aming nagtatrabaho sa gobyerno, kahit alingmang ahensya sa gobyerno, bound by laws, not just to follow but to uphold the law. At kapag lumabas sa investigasyon namin na meron sa kanila na nagpabaya at worse, naging kasabwat, hindi kami mangingiming i-communicate yan very, very strongly sa executive at sa publiko rin.
Ma'am, ano kayong posibleng dahilan? Bakit ganun kalakas ang loob? Kung sino man yung nakipagsabuatan, na alam naman yung napaka-controversial ni Alice Guo, pero bakit kaya ang lakas ng loob niya para tulungan na makatakas si Guo? Siguro isang patunay din yan na kung cost-benefit analysis sila, syempre, business na usapin ito sa kanila, talagang napapatunayan na talagang dapat i-ban yung mga pogo na yan. Dahil sa kabila ng posibleng criminal liabilities nila sa panig ni na Guo Huaping at pati administrative liabilities bukod sa criminal liabilities sa panig ni numang government person na kasabwat nila, mukhang yung benefits sa loob ng mahabang panahon ay malaki talaga. Nakita pa lamang natin dun sa magnitude ng assets ni Guo Huaping na pinrease ng AMLAC. Kita natin yung mukhang laki ng pera na dumadaloy sa buong pogo industry na ito sa loob ng nakaraang mga taon. So siguro 'yan, no? Yung abuse of power, yung pag-infiltrate ng mga centers or agencies of power dahil may kaugnay na malaking pera din 'yon. Okay, Beck. Good morning po. Ma'am, sa info niyo po, nasa na po si Mayor Go? Sa latest. Merong nga kaming information na patuloy na bina-verify pero pwede na namin itanong sa hearing sa Martes na mula dito sa Pilipinas, nakarating siya ng Malaysia, pumuntang Singapore, at yung pinakabagong information ay nandoon na daw sa Indonesia. Kasi ma'am, meron ding sinasabi ang PAOK kahapon na from Philippines, Indonesia muna, and then Malaysia, tapos Singapore, and then Indonesia. Okay. Ganon din po ba ang nakuha po nila? Very possible. So, yung pinipiece together na puzzle o na parang dotted line ng the travels of Ms. Guo Huaping ay talagang mukhang naglalabas-masok sa iba't ibang bansa dito sa Pilipinas. Meron siyang path na gawin yun, meron siyang paraan na gawin yun, at malakas ang loob niya gawin yun. Bakit kaya? And then ma'am, for soundbite lang, you said pwede pong mag-issue ng blue or red notice ang Interpol. Ano po effect nito? So, they will be arresting her and bringing her back to the Philippines. Ano pong mangyayari? Yung blue or red notice ng Interpol, mas magandang sa kanila nyo itanong para kompleto at tama yung description niyan. Pero kaugnay ng Apollo Kibuloy, ilang beses ko na ring nasabi naman na kapag naisama siya sa red list ng Interpol, then lahat ng mga law enforcement agencies na miyembro ng Interpol at kumikilos sa loob ng Interpol sa iba't ibang bansa ng ating mundo ay maaring humabol na rin sa kanya. So yan din ang kailangang isipin sa panig ni Guo Huaping. And then ma'am, bali, Subcommittee on Justice na po yung 27. Yung po Yes. bang hearings ng Committee on Women, magpapatuloy pa rin on Yes. Mayor Go? Magpapatuloy pa rin po kami. May ilan pa po kaming mga pagdinig na pinaplano on this day, posibleng mga 2 o 3 pang hearing para mag-imbita pa ng ilang mga resource persons na hindi pa humaharap at sumasagot ng kompleto sa amin, at para din na tignan namin kung mas makumpleto pa ang nabitin na mahabang investigasyon din ng Senate Blue Ribbon Committee noon tungkol sa Pharmaly. Dahil yung cast of characters na lumitaw na doon ay isa-isang lumilitaw na rin dito sa investigasyon ng Senate Committee on Women laban naman sa POGO. Ma'am, last, ano po yung magiging difference ng hearing ng justice sa women po in relation to Mayor Alice Go? Ang difference pero ang very clear connection ay yung investigasyon ng Senate Committee on Justice Subcommittee ay magfo-focus talaga dito sa urgent matter ng paano nakatakas si Guo Huaping sa Pilipinas. And magiging material din yan para sa pagpapatuloy ng investigasyon at pagkompleto ng investigasyon ng Senate Committee on Women. Okay, before Jan and Mab, ma'am, kung sakaling hindi na talaga mapaharap si Alice Guo doon sa hearing ng Committee on Women, makakabuo na kayo ng committee report na? Haharap siya. Pero even bago siya humarap, ay makakabuo na kami ng malaman na committee report
ng 4 na taong worth ng mga findings at recommendations in aid of legislation. And in those 4 years, naging useful na rin at helpful sa mga parallel investigation at disciplinary action ng mga executive agencies na over the years din ay nagsimulang at hanggang ngayon talagang tumutulong sa Senate Committee on Women laban sa POGO. So ma'am, umaasa pa rin kayo na mapapaharap si Alice Guo? Umaasa ako dahil bilib talaga kaming lahat sa bisa ng Senate warrant of arrest. Bilib din kami na kahit ngayon ay masyadong natatanong yung ating mga law enforcement and executive agencies na dapat at meron pa silang magagawa para madala sa hustisya itong sina Guo Huaping at mabigyan ng hustisya, kahit kapirasong hustisya, yung dumaming mga victim survivors ng POGO dito sa ating bansa. Okay, Jan, Mav, and then Camille. Yan ang gap na bubuin namin, gusto namin punuin even in the Tuesday hearing. Kasi bakit yun pa yung blind spot, di ba? Saan bang back door or front door ba siya lumabas? South of Manila ba? North of Manila ba siya lumabas? Chartered flight ba talaga yan? Bakit eskapo sa pansin ng BI kahit nasa ILBO na siya, yung Immigration Lookout Bulletin Order na mismong issued ng BI, bakit walang abiso sa ating mga authorities at nakarating siya sa Malaysia na dun alam nila. Confirm na airport o seaport po dito sa Pilipinas? Hindi rin alam. Yan ang aalamin namin. Was it a seaport or an airport or both of the above? Naalamin po namin. May patanong lang, may nagsabi na usap-usapan si Guo daw nagbigay ng info sa inyo kasi bakit daw ikaw unang nakaalam. Hindi kami friends. Kaya hindi kayo friends? Hindi kami friends din eh. Kaya hindi siya ang nagbigay ng information sa akin. Gaya ng nabanggit ko kanina, ako po'y sumulat naman talaga sa NBI noon para humingi ng update sa kanilang manhunt kay Guo Huaping. At nung makatanggap ng unverified pa na information, pero mula mismo sa NBI, kinorroborate po namin iyon at nagawa naman po mula sa iba pang mga sources sa ibang mga bansa, kasama nga ang Malaysia, Singapore at pati China. And then, in the meantime, na-corroborate na rin ng Bureau of Immigration. Okay, Mav. Hi, ma'am. Ma'am, kasi po ngayon, di ba, frozen yung mga assets ni Mayor Go, but it would take a lot of money para makalabas ng Pilipinas. Do you think there are people abroad helping her, like foreigners or foreign criminal syndicates po? Baka meron siyang ding assets on hand bukod sa na-freeze na ng AMLAC at baka hindi lang dito sa Pilipinas. Kasi bakit kaya siya naglalakbay-lakbay sa iba't ibang mga bansa? So, yun ang isang katanungan sa isip namin. Tapos, ma'am, marami lang po kasing nagko-comment online ng mga Pilipino na pag ordinary Filipino, pahirapan makalabas ng immigration. Any comment lang po? Yes! Talagang nakakaputok ng butchik sa mga Pilipino. Diba? Yes. Hirap na hirap pumila sa immigration counter. There was a time, may bangungot pa na hinahanapan ng diploma o yearbook. May iba tuloy, nagbihis na ng toga para lang humarap sa Bureau of Immigration. Tapos itong si Guo Huaping, subject nga ng Senate warrant of arrest, nasa ILBO nga. ILBO ng Bureau of Immigration mismo na dadaan ng dapat mga counters. Akala mo ginagawang express lane ang Bureau of Immigration ng ating bansa. Masyado namang feeling, 'di ba? So kailangan mapatigil talaga natin 'yan. Ayusin, pagandahin ang serbisyo ng bawat ahensya ng gobyerno sa ating mga mamamayan at wag payagan ng mga dayuhan, lalo na't yung mga under investigation para sa krimen laban din sa mga Pilipino, subject sa mga katulad ng ILBO ng mismong border authorities natin na parang nakakalampas lang nang walang pumapansin sa kanila. So ma'am, indication ba yon na mataas na opisyal at hindi ordinaryong empleyado yung involved, considering na nakalabas siya na walang record kung chartered flight, kung barko ang sinakyan? Ibig sabihin ba nun, kaya malinis kung paano siya nakalabas ng bansa? Yan ang aalamin namin. Dahil in the spirit of yung sinabi nga ni Presidente, ng Justice Secretary,
na may mananagot at dapat lang. Okay, Camille. Senator, na-mention po ni Senator Tulfo na yung possibility na dumaan daw, gumamit ng mga private plane and dumaan doon sa mga usually ginagamit ng VIP. Anong measure po ang pwede nating gawin? Kasi if this is happening, na pwedeng makalabas-masok yung kagaya ni na Alice Guo and possible po pati si Pastor Kibuloy, ito pong mga private plane na to na ginagamit, ano po ang measure na dapat gawin natin para makontrol? Ang BI na ang BI na mismo ang nagbigay ng ganyang solusyon even in the past years, kahit sa mga budget hearings, na dapat talaga lahat ng ports of exit at entry ng ating bansa ay malagyan ng BI personnel. Ano po? Kasi kahit naman chartered flights ay dapat dumadaan pa rin sa BI yung mga pasahero niya. Dumadaan pa rin sa pansin ng CAAP at ng iba pa nating regulatory and law enforcement agency. So, walang excuses kahit pa tayo archipelago. I mean, hello, ang Indonesia, mas maraming isla pa kaysa sa atin. 11,000 sa ating 7,000. Pero sila, nakakapagpansin din at nagsisimulang nakapagbibigay din ng impormasyon sa mga counterparts o ibang concerned parties dito sa Pilipinas tungkol sa taong ito na pinaghahabol at pinaghahanap ng ating mga otoridad. Okay, follow up bago tayo mag-other issue, si Macon and then Vec. Ay, si Cecil. Cecil muna. Well, kung dahil sa itong sumabog na pagtakas pala ni Guo Huaping ay may mga matanggal sa trabaho, hindi sila matatanggal lamang sa trabaho na ganun-ganun lang free pass. Masasubject sila sa administrative at posibleng criminal cases. So, yun naman ang matagal nating alam na deterrent talaga sa anumang krimen, whether private citizen ang gumawa o lalo na kaming mga nagtatrabaho sa gobyerno, yung kasiguraduhan na ia-apply ang batas, no, na maiimbestiga, pag na-convict, masesentensyahan at talagang mapaparusahan. Yan ang isa sa ilan lamang na paraan na mapatigil talaga natin ang anumang mapag-alaman at mapatunayan naming kapabayaan o worse, pakikipagsabwatan. Well, I'm sure mula nung niraise ko yung question of privilege nung Lunes at nararamdaman naman natin sa mga anunsyo ng ating iba't ibang agencies ay lalo nilang ina-accelerate yung kanilang investigasyon at hindi dapat bitawan yung kanilang paghabol pa rin na makuha si Guo Huaping. At lalo kung may mga impormasyon na sila mula sa mga counterparts sa ibang bansa at lalo kung nagbubuo sila ng koordinasyon sa kanila. Okay, Macon and then Vec. I'm just wondering, naiskupan niyo ba ang NBI, ang DOJ? Na, ano po? Naiskupan. Kasi nauna kayong makakuha ng info. Announcement. Yeah, you made the announcement about this escape ni Go. And yet when the NBI, when DOJ or Remulla was asked to comment on this, parang ang sinabi nila, they are still verifying this information. So, considering na yung NBI is an attached agency of the DOJ, parang na-bypass ba or he just remains silent about it? I don't think naskupan ko ang kahit aling ahensya ni ang DOJ. I don't know and I don't think na may any bypassing na nangyari dahil yung unang impormasyong natanggap ko na pinakorroborate namin sa iba pang mga sources, sa iba pang mga bansa, ay unverified pa at that point in time. So, alam naman natin, kahit sa mga intel agencies natin, nung tinatanong namin yung possible espionage sa POGOs, kaugnay nitong si Guo Huaping, it takes the different agencies some time
na i-verify yung kanila mismong mga impormasyon na nadidiskubre. Pero I think fair na sabihin ngayon na ang dapat patuloy na i-improve ay yung coordination between the different agencies. Okay, Vic. About ano pa rin? Ma'am, sabi niyo po, you got your information from NBI. Isa sila sa mga source. Pero si Director Santiago po, kahapon, sabi niya, hindi pa verified kung nakaalis na nga ba talaga ng bansa si Mayor Go. Ano pong reaction niyo lang doon? Again, dahil iba naman ang BI sa NBI, so tinitake ko at face value. At may tiwala ako kay Director Santiago sa investigasyong ito dahil ilang beses na rin niyang natulungan yung pag-usad ng investigasyon namin. So, I think it's fair for him to say na bine-verify pa nila at hindi yan nagbabawas sa expectation ko at ng aking office at ng aming komite na mag-step up lalo yung bawat ahensya kasama ang BI. Dahil, shop nila to yung may nakatakas na isang tao na subject sa Senate warrant of arrest at ipinangako ng BI sa akin at sa SP Pro Temp na hindi nila papayagang makaalis. Ma'am, may tanong po si Mayan tungkol po doon sa Interpol. Ma'am, sorry, hindi Okay ko lang masyado maintindihan. Okay Ano po. pong ibig sabihin na na-report na yung passport nila Alice Go and yung mga kapatid niya sa Philippine Center on Transnational Crime sa Interpol? Ang communication lang ng DFA ay ini-report nila yung mga passport nitong 4 na taong ito, yung magkapatid na Leal Guo at si Cassie Leong sa Interpol for their appropriate action. Kasi hindi naman sasabihin ng DFA sa Interpol, dapat ito ang gagawin nyo. Pero ni-raise na nila sa atensyon ng Interpol yung mga passport nitong 4 na taong ito para pwedeng maging subject ng kung anong action tingin ng Interpol ay tamang dapat niyang gawin. Does that mean iimbestigahan na rin ng Interpol sila Alice Go, ma'am? Posible. I would suppose, posible. Pero as I mentioned earlier, mas tamang ang sumagot tungkol sa anong ibig sabihin ng blue notice and red notice ay yung Interpol mismo. O itong office nila dito sa Pilipinas, yung Philippine Center on Transnational Crime. Anong significance ng... Malaking step ba to na ginawa ng DFA na inireport nila sa Interpol yung passports ng 4? Opo, I think it is a big or a significant step dahil alam ng DFA na yung buong problema ng POGO at lahat ng kriminalidad na konektado dito ay hindi lamang national problem. Regional talaga siya. Even, we could say, a global problem. At ang Interpol bilang isang global law enforcement association ay makakatulong siguro, no? Tingin ko rin, makakatulong sa ating law enforcement dito sa loob ng ating jurisdiction. Ma'am, kung iimbestigahan ng Interpol sila Alice Go, on what? On human trafficking? It would be up to yun na nga po yung ibig sabihin ng for their appropriate action, kung ano po yung lumitaw na mga prohibited acts na sakop ng kanilang mandate bilang isang international policing body, then I suppose maging posible na investigahan o gawan nila ng aksyon ang mga ito. Okay. Follow up, Marlon? Will you also invite si Attorney Stephen David because he's insisting na paniwala niya nasa Pilipinas yung kliyente niya? We will surely invite Attorney David. Tapos, ma'am, yung info nyo, tingin nyo, mas nauna kayo kaysa sa BI o hawak na ng BI yung information pero hindi sila nagsasalita until you deliver that privileged speech? I'm not sure kung sino ang nauna. And in any case, baka hindi pinaka-importante kung sinong nauna. Kasi nga, as I mentioned earlier, yung bawat ahensya may kani-kanilang at maaring magkakaibang procedure at saka pace ng paggawa ng kanilang trabaho. Para sa akin, ang importante at pinaka-helpful ay nung ni-raise ko yon bilang question of privilege, ay nag-respond. Patuloy na umaksyon yung mga ahensya. And I hope nakatulong yung question of privilege para mapabilis din yung ganyang mga developments. Pero are you looking at the possibility na beforehand, alam na nila, pero hindi nila dinadivulge, hindi nila di-disclose sa public, or even they're not even sharing the information with the
authorities or sa Senate. Well, anything is possible dahil nga sa kani-kanyang kumbaga paraan ng pagtrabaho, pag-fulfill ng mandate nila at yung timetable or yung pace nila. And siguro ang masasabi ko na lang dun sa tanong na iyon ay yung nabanggit ko kanina na basta't ang importante talaga ay yung coordination, yung magandang coordination and effective coordination sa pagitan ng iba't ibang executive agencies.